2.0 na tubular. Dumami na. Ayan mga boss, dumami yung ating alagang isda. Discus Oscar. Ito, di ko nalagyan ng filter ito. Sponge filter ang gamit ko. Yung in-order ko, di pa dumarating. Tapos ito, ano, mga oranda. Dumami ng dumami. Good morning. Good morning. Tapos bumili din ako ng drip food. Kaso hindi ko pa napalubog. Kahapon ko lang po nabili ang mga drip food na yan. Bago lang yung mga isda na yan. Wala na. Na-addict na tayo sa ano, sa mga aquatic pets. Ano pa tayong koi dun sa pan. Ito yung mga koi. Tapos mga neon tetra, tiger fish, dito, goldfish, angel fish, ping pong fish, goldfish, discus, tawag dito, Oscar. Ayan, Oscar. Meron po mga maliliit pa na Oscar. Ito malaki pa. Monster fish po yun yung Oscar. So ayan. Ano din ako ano yung gurami. Red gurami. Ang lakad pala natin ngayon mga boss. Pupunta po tayo ng Lubao. Tapos didiretso tayo ng Olongapo. Ayan. Itong mga sako mga boss, hindi ko po pinapatapon. Tulad ngayon, magagamit natin to. Dadalhin ko sa Olongapo. Although meron na silang mga sako doon, so, mas maganda marami. Dahil yung mga materyales doon tulad ng buhangin, graba, ipapasako ko dahil medyo pahirapan po yung ano doon, yung materyales. Pagka in-order natin, hindi naman kaagad-agad na i-deliver ng hardware. So kailangan natin mag-imbak ng maraming materyales. The more na materyales na gagamitin, siyempre the more na marami silang magagawa. Pinakain ko na to, itong ating mga alagang ano, koi. Ayan po sila. So far so good naman sila ngayon. Hindi naman na, wala naman ng mga casualty na nakita kong namatay. Yun lang last talaga na ano, na may nanghina sa mga isda. So ayan, siguro ito naman muna. Meron pa naman sila doon. Gagamitin pala namin ngayon mga boss si Hero. So dahil magdadala kami ng ano doon, ng hero. May hero ditong ilang piraso para ma-extend pa nila yung barracks nila doon. Medyo dumadami na po kasi sila doon. So kailangan nila ng karagdagang hero. Tingnan natin yung madadala natin. Try ko na itong mga sako na to. 1, 2, 3 to, Lolo Boy. Oh. Ito po yung gamot na pinapatok ni Lolo Boy sa kanyang mata. Ito muna. Number 1. Isa lang inuha pala sa'yo, no? Yun lang. Kaliwala ko muna. Tapos sa kanan, susunod. Every 2 hours, no? Wala talaman. 4 hours na ngayon. 4 hours. Tapos itong number 2. 5 minutes. 5 minutes. Oo. Tapos to, 5 minutes. 5 minutes ulit. Oo. Timer start now. Ito. Ano oras na ba? 5:50. Number 2. 5 minutes. Tapos 5 minutes ulit. Oo.
Okay. 5 minutes ulit. 5:58. Number 3. Number 3. Ay, yun. Number 3. Sodium chloride. Sodium chloride. Tapos ito naman ba to? Huh? Mode. Hindi mabasa. Maliit masyado. Basta ito maliit. Ayan. Allergan. Prednisolone. Ha? Ay, Acetate. ano? Zero gagamitin namin. Let's go. Ayan na, nandito na po tayo dito sa Lubao. Update muna po tayo dito. Bali yung ano ata yung process namin dito, yung roofing framing. Halos patapos na. Napagawa ko na rin po yung mga gutter kahapon. So baka next week na siguro doon po may dadala dito. Next week baka makapagbubong na tayo dito. Framing na yung roofing. Pintura. Nescafe. Ayan, kape muna tayo mga boss. Maaga po kami umalis doon, alas 6 ng umaga. So nandito kami alas 7:30. Isang oras at kalahati po yung biyahe. Ayan na siya, naka framing na. So pwede na po, pwede na orderin yung yero. Ano, sinepa, gutter. Yung gutter pinagawa ko na kahapon. So by tomorrow daw pwede na pick upin yun. Ayan, para may dala na rin dito. Mauna-una po kasing ilagay yung mga gutter niyan. So pinturahan ko muna yung mga pinag-weldingan. Although napinturahan na po lahat yung mga bakal, siyempre yung mga pinag-weldingan nito kailangan natin pinturahan para hindi siya mga lawang. Ayan. Halos lahat po ng Raptor na yan, C-channel barre po yan na 2x6. Ayan. Kaya matatag po itong roofing niya. Tapos ang request ni owner, mas gusto niya po i-improve namin o i-upgrade namin yung bubong. Imbes na 0.5, gusto niya at least mga 0.6, 0.7, basta may makapal na makukuha kung pinakamakapal na tinda nila dito sa kuhanan natin. Sa Friendship Hardware, ang binilahan ko po ng materials ng mga bakal dito tulad ng yan, yung roofing materials. Tapos yung steel deck, sa Friendship ko rin po in order yan. Friendship Hardware, located po siya sa Santo Domingo, Mexico, Pampanga. Yan, i-flash ko po sa screen or ilalagay ko sa description box yung kanilang location through Google Map. Kung gusto niyo pong puntahan, ilalagay ko po sa description box yung kanilang location sa Santo Domingo, Mexico, Pampanga. Friendship Hardware, kompleto po doon sa mga bakal, yero, steel deck. Marami po silang doon tinda. Makakamura kayo mga boss. Halos yung mga hardware sa Pampanga, doon po kumukuha yung mga iba, kaya napakamura ng price nila compare sa mga maliliit na hardware dyan sa mga located sa mga tabi-tabi. Doon talagang po kasi yun. Doon po meron silang sariling pabrika ng bakal. Kaya mura po doon. So ayan, kape muna tayo. Tapos dumaan pala ako ng ano kanina, ng Santa Cruz Market. Bumili ako ng ulam. Bumili ako ng ayungin na maliliit, ipapaksiw ko. Dito tayo magla-lunch. Siguro after lunch na tayo umalis. Punta ng Olongapo. Magdadala din po ako ng mga doon, scaffolding. Kung may papupulaw ako dito, tapos yung mga galing natin sa project, so dadaling ko na lang dito. Ayun, halos ongoing pa yung plastering. Marami kong plastering dito, pero
marami na po akong nilagay na mason dito. Yan, ang ganda naman yung lakad ng ano, ng project. Malinis-linis na. Pagkatapos na sila sa loob, so dito sila sa exterior. Dito sa kabilang gilid dito, binabanatan na po nila. Ayan, meron na rin gumagawa rito. Kuha tayo ng apa na pala, okra. Papaksiw ko yung ayungin. Tsaka talong, tsaka sili. Ayun si Mang Sani, Jack Daniels. Laging Jack Daniels ang suot mo, Mang Sani. Talagang paborito mo yung whiskey, no? Ni Boss Renato. Shoutout muna si Boss Renato. Kay Boss Renato. Saka si Ate Mary Grace. Ate Mary Grace, yun, shoutout ko sa inyo. Ito no, Tennessee. Whiskey Nano. Oh, whiskey na. Alam, pinagtrabaho lang. Yung trabaho mo lang Jack Daniels ha. Talagang iba ka talaga, Mang Sani. Ayan, kape muna ako. Kape muna tayo. Tapos lutuin ko lang tong ulam. Bumili din pala ako ng ano, ng chicken head tsaka chicken feet. Adobohin ko. Although sila, meron po silang ulam. Alay pa yung malengki yo. Wala pa yung malengki nila eh. Ayan, ito po yung isdang ayungin. Kung sa Tagalog, sa Kapampangan ng tawag namin dito, likaok. Halos ganito lang po kalaki ito. Lalaki man to, ganyan kalaki, pinakamalaki. Medyo may kamahalang pong kilo nito. Nasa 600 yung malaki ito, nasa 300 yata. Ito, nabili ko to 150. Ito ano, dami. Kuha tayo ng gulay. Mamamalengke tayo ng gulay dito sa paligid-ligid. Meron tayong okra, talong, sili. So, luya lang ang wala. Sana meron sila luya dito. Meron. Ayun. Luya sa suka. Meron. Luya. Suka. Kasi tayo. Kuha tayo ng gulay. Okra. Yun no. Napakaganda ng ganitong ano mga boss. Mamamalengke ka rito ng panahog sa lulutuin sa iyong bakuran. Talong. Yun o, talong o. Pwede na ito. Lagod lang natin sa panahog lang naman sa paksiw. Ito nga palaya. Maliliit yung bunga yun. Tapos may butas na. Kapag ano, papalitan ko na po sa kanila to. Meron akong buto ng ano ng sigarilyas. So pwede rin upo. Mas maganda siguro upo. Yung upo ano lang, mabilis lang pong mamunga. Hindi mukha ng sigarilyas, matagal. Sili, lalate din. Pero yung ano, yung siling tabuyo, maraming bunga. Okay na to. Ayun o. Diba? Meron tayong instant gulay. Kung bibilin pa sa palengke to, at 50 pesos. Ayan mga boss. Ito na to. Ayan na, ito po yung aming roof framing plan. Ayan. Ayan po yung kanyang mga materials na ginamit. So 2x4, 1.5mm, tapos si purlins. Pero yung ginamit po namin dito hindi na po si purlins. 2x2 na. Mas maganda po yung 2x2 kaysa sa si purlins. Tapos 2x6 na 8mm si channel bar, si channel raptors. Yun yun, yung mga raptor po. Si channel dyan na 8mm. Tapos kung mapapansin nyo po rito sa may front, front po ito. Hindi po skwalado dito sa harapan. Mapapansin nyo, mas mahaba siya rito compare dito. Ayan. Okay. Wala siya sa squareness. Ayan. So mamaya silipin natin sa actual. Ito po yung sinisunod naming roof framing siya. Tapos may distance po every raptor.
Ayan, may distansya yan kung saan ano yata to, tingnan natin, scale natin, naka-scale naman po yan, makikita nyo sa plano yung scale. Ayan po yung scale. Ang scale nya is 1:100. Ayan, 1 centimeter is equivalent to ayan, balik tayo sa scale. 1:1, 1:100. Ibig sabihin 1 centimeter po equal sa equivalent po ng 1 meter. Medyo ano po ako, inuubo. Scale natin kung ilan yung, dito tayo sa maliwanag. Medyo malabo na tong metro. So kunin natin yung center. So yung kanyang mga Raptor mga boss, nasa ayan, kung mapapansin nyo, 1 centimeter tsaka 2 guhit. Ibig sabihin nasa 1.2, 1 meter 20 centimeter. Ayan, 1.2 or 4 feet ang kanilang distance mga Raptor. 120, 150, 150 halos yan po yung maximum na Raptor kung gusto niyo pong mas matatag yung bubong. 150 to 120. Yan, 120 standard po na distance ng mga Raptor. Tapos ito yung mga ating mga 2x2 kung saan i-screw yung yero. Sa 2x2 naman mga boss, yung kanyang distance nasa 0.6 lang po yan. Silipin natin. Yan o, nasa ano siya, nasa 6 na guhit. 6 na guhit, center ng tubular 60 or 2 feet. I-convert natin sa inches, 2 feet ang distance po niya mga yan. Okay, silipin natin sa actual. Ayan na mga boss, ito po ang sinasabi ko kanina na mas mahaba siya rito kumpara dito. Ayan, nasa design po yan. So ayun yung actual, ayun yung perspective, and then yung actual. Ayan, nado sa sinepa, nilalagay na lang po nila dito pasya dito. Tapos plastering lang dito. Nagkakahubog na po siya. Kung natin yung view niya dito, ayan yung view niya dito, doon. So, dito yun, dito yung angle niya. Ayan. Halos humahawig na sa perspective.
So ayun, tara mga boss, silipin natin ang pagpa-plastering po nila. Uy, dito tayo naman dito sa 2-car garage. Ayan. Plastering. Ito. Ang ganda. Tapos skim coat. Okay na dito. Tapos ito nga pinaka-stop, papapahid pa natin yan. Ayan o. CR po ito, hindi po kwarto. Halos kasing laki nung kwarto sa sa project natin, sa isang project natin sa sa San Fernando. Lalaki lang ng konti ito, ay yung kwarto. Pero yun o, ang lawak, malaki. 400 square meter po ito, total floor area nitong bahay. 200 sa first floor, 200 second floor. So total 400 square meter. And CR. Laki. Kwarto. Yun, ang ganda nito, plastering, makinis. Makinis po yung plastering. Tulad nito, hindi po masyadong matakaw sa skim coat. Hindi rin mahirapan yung mason. Tulad nito, ito medyo magaspang. So ito hindi po makukuha ng dalawang coat. At least mga tatlo, apat, mga ganun. Apat na pahid. Nagka medyo rough. Hindi rin kasi maiwasan yung mga bas pagka po yung buhangin na ginagamit is magaspang. So mahirapan talaga magpakinis yung mga mason. So pagka yung buhangin is pino, ayun o, kukuha natin yung ganitong finish na medyo maano. Ay, smooth. Ayun, si Mang Sani gumagawa ng canopy. Canopy po, at least mga po yan, yung thickness niyan to 2.5 inches ang kapal niya pagka malaki. Conforme din po sa laki ng canopy. So pagka medyo maliit lang, for example maliit na yung bintana, so pwede na yung 2 inches. Yan, medyo mahaba po yan, at least mga 2.5 inches. Tapos dun sa dun sa pader 3 inches para meron siyang konting slope, hindi pantay na pantay, para pagka nagkatubig siya, so magano siya, tawag dito, aagos. Dapat hindi po siya pantay, nakaslope siya ng konti, at least 1/2. Ayan. Tapos yung kanyang yung kanyang lapad nasa 40 cm or 16 inches. Ayan po yung tsura niya. Yung mga abang na yan, naka po yan, nakakain sa lintel beam. Yung po nga nilagyan namin ng lintel beam yan, nakasabay po yung mga abang na yan. Ayan. Tapos meron siyang drip mold. Napaka-importante po yung drip mold na yan. So mas malinis siyang gawin pagka nakapaltada. At madali siyang lagyan ng forma. Basta siguraduhin lang yung mga abang nyo
dun sa lintel beam. Nasa 15 cm lang naman po yung space niyan from sa header hanggang dito sa ilalim nito. 15 cm or 6 inches. Ayan. Nasa inyo na, pwede rin ng mga 10 cm o 4 simula sa ilalim ng header. Ito natin Ayan, tulad nito. Ito, lintel beam po yan. Nasa ano na to, 10 cm yung space. Yun o, ito na yung adobo. Ating ko merienda kere. Merienda, pinagluto kayo ng chef ng merienda. Ayan mga mas meron silang merienda rito. Ayan o. Ano po ito, hipon na maliliit. Binili nila sa palanggigan kanina. Merienda, pare. Ayan o. Iluto yung merienda yung paring higay. Yeah. Ayun no, update po sa ating mga alagang bibi. Ayun na, nangilaw. Malalaki na po sila. Ganun pa rin, 12 pa rin sila. So, 4, 6, 8, 10, 12. 12 bibi. Pagka medyo malaki na po sila, pagka malabagyos na, doon natin sila pakakawalan para malakas na sila sa sakit. Ano na, puti na yung kanilang balahibo. Pagka yung yellow na yan, ano na, puti na. Pwede na natin silang pakawalan dito sa labas. Plastering. Ano yun? Boss, kain na po tayo. Alas 12 na ba? Kain na. Kain tayo. After lunch, ano naman tayo mga boss, sa Olongapo. Kailangan nating i-maximize yung ating oras dahil time is gold. Kain. Overload na po, overload. Babalik kayo ba? Ang dami ulam mo. May paksiw na ayungin. Adobong gridas tsaka ulo ng manok. Gigi. Munggo. Sa gulay pa lang. Nakadokra. Mga binanta? Siyempre. Ayan na mga boss, punta na tayo sa Olongapo. Olongapo naman po tayo.